After, ano pa naman ako vision. Step ako pa ng water table. Good luck, guys. Good luck, guys. Ngumiti ka, Jonah. Narinig ko si Ryan. Si Ryan may sabi na. Oy, Ryan, manahimik ka na. 37 seconds na lang. Alright! Magandang umaga sa lahat sa mga nanonood natin dyan sa kanilang tahanan, opisina at sa buong Pilipinas, especially sa buong mundo. Ako nga po pala si Miss Stephanie Ramos upang samahan kayo ngayong umaga. Welcome po sa ating PNU Talks Live! Sa pagbabalik ng PNU Talks Live, makakapanayam natin ang ilang mga grupo na naging produkto ng iba't ibang programa ni Inang Pamantasan. Ngunit, bago ako magsimula, syempre meron tayong makakasama sa umagang ito. Isa siya sa mga masisipag at mababait na Technical Assistant ng Community Partnership and Extension Office, walang iba kundi si Miss Jonabel Bernabel! Yan! Hello, Ma'am Jonah! Hello po! Thank you po, Miss Steph. Hello, ako si Miss Jonah, ang iyong makakasama sa umagang ito. Excited na akong makilala ang ating mga bisita ngayong araw. Salamat sa imbitasyon, Miss Steph, kasi alam ko na magiging kaya itong talakayan natin. Kaya nga alam mo, nagpapasalamat talaga sa'yo, Miss Jonah, na napaunlakan mo ang aming invitation. Alam mo ba, gusto ko lang to i-share Nakakamiss talaga kasi last time, ang PNU Talks Live natin ay noong October 2021 pa. 2021. Yung huli natin PNU Talks Live. Na kung saan, ang ating bisita ay isa sa mga naging alumni noon ng ating Inang Pamantasan. At talagang sumabay ito sa hype ng Squid Game. Alam mo naman. Pero ngayon, dahil meron na akong kasama sa umagang ito, tayo nagsimulan ang PNU Talks Live. Kumusta ka na? Teacher Series. Dahil kay Inang Pamantasan, ang pagkatuto ay walang hangganan. Palakpakan! Ngayon, ang series naman natin ay tungkol sa iba't ibang grupo ng mga guro na kasalukuyang kasama ni Inang Pamantasan upang maging instrumento
sa paghubog ng mga future-ready teachers and education leaders. Kaya nga, Miss Jonah, sa ating episode 1, ano bang programa ang ibabahagi mo sa amin? Siyempre, Miss Steph, ang programang ito ay tungkol sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir, or tinatawag na SPIMS program. Para bigyan natin ng overview ang ating mga manonood, ano nga ba ito? Please watch this. Nangarap po ako ulit. Kasi po, syempre, nung unang taon natin sa Hong Kong, akala natin, or sa abroad na akala po natin is, hanggang dito na lang po tayo. Kasi naranasan ko din po yung time na mayroong nag-chat sa akin kakilala ko. Tinanong po nila ako na, anong trabaho mo dyan sa Hong Kong? Buti ka pa, nasa abroad ka. Yung sinabi ko kung domestic helper ako, bigla pong nabago yung chat nila na, bakit nagkakabulong ka? Di ba nakapagtapos ka? So, biktima din po ako ng mga pagmamaliit na gano'n. So, parang nadalang din po ako. Kaya, doon ako nagpursige ng mga harap. At pinursige pong mag-review na hanggang madaling araw is nag-review po ako kahit sobrang pagod na ako sa trabaho, kahit sobrang puyat ko, basta po makapag-review ako kahit paunti-unti. Yun nga po is binigay ni God, yung blessing niya, nakapasa ako, and nag-apply ako sa SPIMS, and yun na nga po, dire-diretso na kahit ako po hindi ako makapaniwala na sa isang iba, isa ka ng domestic helper, tapos ngayon, isa ka na ng teacher. Sobrang nabago yung ikot ng mundo ko, kasi nga po, akala natin hanggang doon na lang tayo. Akala ko na lang tatagalan yung buhay ko bilang isang katulong. Pero po, nabigyan po ng linaw, naging makulay din po ulit yung pangarap ko, na magtutulad ko pala yung at-the-end. So, ito na nga po ako ngayon. Isa nagpapatunay na isa po ang dating domestic helper, na ngayon po ay isa ng teacher. So, sobrang pasasalamat po sa inyo, sa SPIMS, sa DOLE, sa OWA, at sa mga bumubuo ng organization na ito para sa mga OFW kasi ang dami po natutulungan ng mga na hindi po titigil sa ganang estado ng buhay. Although hindi ko naman po kinakayang na maging domestic helper ako kasi kung hindi ko po pinagdaanan ng hirap bilang isang pagkakatulong, siguro po hindi ma-realize magpursige sa buhay na makamit yung pangarap. Yun naman, di ba? Talagang may inspire ka sa mga stories na to, Miss Jonah. Gusto ko talaga, alam mo yon, gusto ko tong episode na to kasi gusto natin i-share or marami tayong mabibigyan ng advices sa mga future takers natin dito, Miss Jonah. Kaya, wow talaga. Mapapawaw ka na lang sa kanila. Kaya siya nga pala, Miss Jonah, para alam mo yon, gusto ko lang tanungin, madali ba ang SPIMS program? Oo naman, Miss Steph, kasi 3 months lang tapos ka na sa SPIMS program. At dahil dyan, meron tayong makakasama mula sa SPIMS Computer. Mula siya sa Barugo, Leyte. She studied for a degree of Bachelor of Science and Secondary Education, major in Mathematics from the Leyte Institute of Technology. Na ngayon ay Eastern Visayas State University, and she finished her degree in 1998. She worked as OFW in Hong Kong for 11 years. She took up online refresher course at the Philippine Normal University through SPIMS program and finished her course last May 27, 2019. She was given an appointment order from DepEd last September 24, 2020
and September 28, 2020 was her first day of service as Teacher 1 at Bukid National Agriculture and Technical School. Walang iba kung hindi si Ma'am Valentina E. De la Cruz mula sa Batch 19 ng Sapinas, Ikaw ang Ma'am at Sir program. Yan. Hi, Ma'am! Hello po, ma'am. Good morning po. Good morning, Ma'am De la Cruz. Ma'am Morning, Valentina, ma'am. welcome po sa ating PNU Talks Live. Baka may gusto po kayong batiin sa umagang ito. Hi. Thank you, ma'am. So, binabati ko po yung aking mga fellow teachers po dito sa school po namin sa Bukid National and Technical Vocational School dito po sa Apari, Cagayan. Wow, ang layo pala ni Ma'am. Apari pa ito. Miss Yes, Jonah. Opo, Ma'am. Yan. Ang dami po talagang natutulungan ng SPEMS, no? Yes, Kahit- kaya nga mula kahit nasa- Apari Hanggang hulo. Kaya nga parang lang tayo kasi buong programa talaga tsaka buong Pilipinas. Kaya nga Miss Jonah, alam ko meron ka pa dyang tinatagong kasama natin eh. Ipakilala mo na siya. Oo naman, Miss Steph. Isa rin siya sa mga SPEMS completer. Ito naman ay nagtapos sa kursong Bachelor of Elementary Education Major in Mathematics noong 2000 sa Capiz State University, Pontevedra at pumasa din ng kanyang LET sa parehong taon. Ngunit ang kanyang career path ay hindi naging iba sa ating unang bisita. Siya ay nagsimulang maging OFW noong 2003 to 2006 sa Lebanon as PH. 2006 to 2009 sa UAE as DH, 2009 to 2014 sa Cyprus as DH, at 2015 to 2019 sa Hong Kong as a private tutor. Siya ay naging SPEMS applicant year 2015 at ORLC completers year 2018 ng ating batch 18 sa SPEMS. Sa ngayon, dahil sa SPEMS program, siya ay kumuha ng masteral degree sa Philomer Christian University with the course in Master in Arts Teaching Mathematics. 42 units sa Rojas grabe. City, Capiz. And kasalukuyan siya nagtuturo sa San Pedro Elementary School sa San Pedro, Pontevedra, Capiz. Ayun po. Wow, at walang iba kundi si Ma'am Jonah. Please welcome si Ma'am Cherry Dangan mula sa Batch 18 ng Sapinas, Ikaw ang Ma'am at Sir program. Wow! Hello, Hello po, Ma'am! maayong aga. Hello, Ma'am Chen! Okay, good morning po sa lahat. Ayan, baka Ma'am, ikaw din, baka may gusto ka rin batiin sa ating PNU Talks Live. Okay, sa lahat mo ng viewers, happy viewing po, good morning po. Sana may matutunan kayo sa araw na ito at sa ating mga co-host, sa mga nag-invite po. Thank you po sa pagtitiwala po. Ayan, walang ano man, Miss Sherry. So ngayon, dito na si Miss Sherry at si Miss Valentina. Gusto ko muna pong tanungin, bago tayo, alam mo yun, pumunta sa seryosong part or the exciting part ng ating PNU Talks Live. Miss Sherry, ikaw po muna, kamusta naman yung feeling niyo ngayon, ma'am, na napapanood ka through FB Live? Hindi lang sa Pilipinas. Nag-i-enjoy po sa pagtuturo dahil sa SPEM. So, forever grateful po kami dahil sa program na ito, na-integrate kami. Siguro kung hindi dahil sa SPEM, wala kami kung saan kami ngayon. So, yun po. Wow! Ikaw naman, Miss Valentina or Ma'am Valentina, ano naman po feeling nyo ngayon na kasama namin kayo sa PNU Talks Live? Okay, ma'am. Masaya po ako at naimbitahan po ako na maging isa sa may interview niyo po ngayon sa PNU Talks Live. At malaki kong papasalamat po sa PNU tsaka sa SPEMS dahil kung hindi po dahil sa SPEMS ay hindi po ako makakapasok as a teacher po dito sa Pilipinas. So, maraming salamat po. Thank you so much, Miss Valentina. So, wow! Umpisahan na natin ang exciting part. Umpisa natin ang ating mga talakayan ngayong umaga. Magtatanong po muna ako kay Ma'am Cherry Dangan. Good morning po, Ma'am. Hello, Ma'am Cherry. Good Hello morning po, Ma'am Cherry. Good morning po. Good morning po. Hello po.
Ayun po, ma'am. Pwede niyo po ba sa amin i-share kung paano po kayo nagsimula sa SPIMS program? Okay po. Uulitin po. Good morning po ulit. Sorry po kasi Ilonggo po ako. Sometimes medyo sa Tagalog po ano. So, gagamit na lang po ako ng Taglish. Alright. So, parang panaginip siya na hindi ko mapaliwanag kung saan hanggang ngayon parang nanaginip pa rin ako na gising na hindi ko akalain na andito na ako sa ngayon na 4 years na ako sa DepEd. So, I started my journey. That was July 5. Tandang-tanda ko talaga yung mga date na yon. 2016, nung na-introduce ng friend ko yung program ng SPEMS. Pero wala sa isip ko, sa isang milyon na pag-iisip talaga, hindi ko inisip na SPEMS ay real. So, I started to browse the page at doon ko nakita yung success story ni Ma'am Nancy Ramos na siya yung pioneer ng SPEMS natin, batch 1. So, that time, sumali ako sa page na yun at talagang binrowse ko yung page hanggang sa sabi ko, hala, parang totoo siya. So that time, nag-enter ako ng mga details ko dun sa online na registration form nila. So lahat pinilapan ko. Parang wala lang sa isip ko. Parang hindi siya seryoso na ewan ko lang. Sige lang, basta sabi ko nag-work naman ako. Sige, pilapan ko lang ito. Parang wala lang, sabi ko. So, September, nag-reply yung SPEMS. Sabi, Ma'am, we will endorse you kung patapos na kayo ng kontrata nyo for that 2 years. So, wala lang. Sabi ko, sige lang. Wala namang mawawala kasi I'm still working at the time at nagre-receive ng sweldo. So, hanggang December 29, naka-receive ako ng letter from PNU saying na na-endorse na kayo and you need to enroll this and that and that. So, I followed the procedure and then nag-enroll ako. I started my ORC January 5, 2017 po. So, hindi ko sineryoso yung ORC na yun. Sabi ko, ano kayo? Sabi ko, wala akong kakilala, cellphone lang yung gamit ko. Na hindi ko alam kung paano yung mga platform doon, kung paano yung mga way na, syempre mathematics po yung kinuha ko. Minsan ako ng mga keyboard kasi may mga mathematical symbols. Hindi ko alam kung ano talagang gagawin ko kasi wala akong kakilala, wala akong friend. Sarili ko lang po. So parang sabi ko, ano ba to? Parang tama ba yung pinasukan ko or tama ba yung ginagawa ko? Sabi kong gano'n. Hanggang sa may nakilala ko unti-unti ng mga friend. And then 3 months, walang update ng modules namin kasi iba pa yung yung sitwasyon noon the time. So si Sir Serafin yung director noon, iba pa si Sir Benedict. Parang siya pa yon. And then 3 months, walang reply. Sabi ko parang hindi naman totoo yun. So I continued. Talagang in-enjoy ko lang yung pag-screenshot, pag-copy ng mga modules, hanggang sa kahit sa CR, sa MTR, kahit sa nakatulakbong ng kumot, ginagawa ko siya. Kahit cellphone na yung ilaw ko, nag-answer ako hanggang sa early 4 a.m. ako natutulog. Kasi nga may katabi ako yung alaga ko. So sige lang, parang ini-enjoy ko na siya kahit sa CR. Sige ako sagot ng mga modules ko. So September and then October 2018, pumunta sila Sir Ruel, sila Sir Serafin doon sa Hong Kong. So that was the first advocate campaign about the SPEMS program. Doon pinaliwanag nila kung ano ba yung SPEMS program hanggang sa step-by-step procedure. Doon ako nagulat sa katotohanan na sabi ko, talagang totoo nga yung SPEM. So sabi ko, hala, ba't di ko sineryoso yung mga modules ko? Sabi ko ganon, parang malaking pagsisisi kasi 8 months na yung ORC ko, parang hindi ko pa natatapos. Ano, bakit sabi ko, hindi ko sineryoso? Dapat tapos na ako at dapat na-endorse na ako, dapat may selection na ako. Yun, tapos yung mga modules ko, ibinalik kasi, and then, umipa na naman si Sir Serafin na yung director, continue na, sabi niya,
ano ba yung problema ninyo sa sir, yung modules namin, hindi na ibalik, sabi namin. Tapos, sir, yung mga output namin, hindi pa na-check, ano ba to? And then, binigyan niya yung email ad niya. Sabi niya, kontakin niyo ako dito directly. So, yun, nag-met kami ng mga friends namin doon. Tapos, gumawa kami ng GC doon, that time. So, nagkaroon ako ng confident na, ay, madami pala kami, hindi ako nag-iisa. So, ang dami namin nag-attend doon, parang 100 plus. So, and then, nung after noon, December, thanks God, nagkaroon na po ng mga updates. So, sabi, i-resend ulit yung module. So, parang 12 months na talaga. So, January, February, resend. Sige, ulit sulat. Browse ulit kung saan yung mga notes ko. Sige, mga notebook ko, ang kakapal. Sige lang. Tapos, February 27, natapos ko po yung ORC ko. Mark completed lahat ng modules. March 13, 2018. Thanks God, nagkaroon ng certificate. And then, in-endorse po kami sa Dolly. That time, Dolly na din yung nag-endorse yung certificate namin. So, pagkatapos nun, sabi, ma'am, endorse ka na sa DepEd. So, sabi ko, hi, thanks God, kasi parang 2 years journey na ito. November 2018, I received my school selection and then everything followed na po. So, tuloy-tuloy na siya. Hanggang sa June 2019, decided na umuwi na dahil may endorsement letter na po ako and waiting na lang po ng NUSCA that time. Thanks God, 40 days ako sa Pinas. August 27, 2019, it was my first day of service in DepEd. So, yun po. Wow, congratulations, Miss Cherry. Ngayon, pakinggan naman natin si Miss Valentina. Ano kaya, ma'am, yung background mo sa SIMS or yung journey mo na rin sa SIMS, ma'am? Yes, ma'am. Ako naman po, so una kong nalaman yung SPEMS through yung Philippine Embassy ng Hong Kong through OWA. Kasi meron silang pinost doon about the program, yung SPEMS nga po, na sabi nila na ito yung program na tumutulong sa mga OFW na licensed teachers na para makapagturo ulit sa Pilipinas, lalo na yung mga nakapagturo na ng at least 5 years, and then sa mga wala pang experience na na magturo, na bibigyan pa ng chance na mag-take or mag-undergo ng online refresher course na free from PNU. So, doon ko napag-isip din na, wow, maganda yung program na ito. Kasi, yun, nabigyan ako ng pag-asa na, yung mabigyan ako ng pag-asa na makabalik ulit sa Pilipinas na yung mayroon akong trabaho na babalikan. Yung ganun. And then, sorry, I'm emotional. Okay lang yan, ma'am. I mean, emotion. Yes. Kasi, sorry. Sana naman dyan Kasi kami until para now, bigyan ka namin ng tissue. yung parang, ngayon parang nagsisingking sa akin na yung chance na binigay po ng Panginoon na yung turo po at magamit ko yung aking profession na tinapos. So, nung malaman ko po yung program na ito, yung nag-apply po agad ako, pero hindi naman po agad-agad nga na-approve kasi nga dahil sa yung aking phone ay hindi siya masyadong, hindi pa siya yung updated noon, yung mga cellphone kasi. Tapos, dahil sa marami pang mga bayarin, ganun, so hindi pa ako makabili ng mas high-tech na gadget noon. So, nagantay lang ako ng email na galing sa pero nagpasa na po ako ng mga application ko, yung mga requirements, ganun. So, inantay ko po na mayroong ako ma-receive na email na okay na yung aking application kasi sila na lang daw ang mag-endorse yung DOLE ang mag-endorse po sa
sa PNU ng aking application para makapasok po ako ng online refresher course. So yun po, paano ko po nalaman yung ORC po, yung SPEMS program, about po sa SPEMS program. Yun po. Yes, thank you, Ma'am Valentina. Naiyak ako. Nakakainis. Pero anyway, live tayo, kaya tuloy na natin. So, Yes, ma'am. Ma'am Valentina, i-follow up question ko lang. So, dun sa nangyari sa'yo, sa journey mo, ano yung unforgettable experience mo sa SPEMS program? Kahit nagbigay ka lang ng isang situation na unforgettable talaga na hindi mo malilimutan sa SPEMS program. Yung ano po, hindi ko po makakalimutan na yung na-meet ko po yung mga iba kong mga ORC takers po na tumulong po, na tumulong din po sa akin. Kasi yung maraming challenges na yung dinaanan ko din po, paano magsagot, ganun. Kasi nga, sa haba po ng time or years na hindi po ako nakapagturo, then siyempre naninibago pa po ako at saka parang talagang nare-refresh or inire-refresh na lang talaga yung natutunan ko nung nag-aaral pa ako. So napakalaking ano po sa akin na yung makilala ko po yung mga iba pang ORC takers na handa rin sila pong tumulong sa mga kapwa po nila OFW na ano din po nangangarap na yung makatapos po ng ORC at makauwi nga po at makasama na po ang pamilya sa Pilipinas. Yun po, napakalaking, yun pang experience ko na hindi makakalimutan na kasi hanggang ngayon, may communication pa rin kami. Yung parang may nabuo kaming yung friendship na kahit hindi man kami nagkikita-kita, but through SPEMS, yung nabuo yung yes po, ma'am. Ganun. Parang ganun po. Yes, thank you, Miss Valentina. Ikaw naman, Miss Cherry, ano yung unforgettable niyo din pong memories habang taking the SPEMS program or after the SPEMS program po? Ano po yung unforgettable memories niyo po? Since year 2000 yan din po ako nag-graduate, yun pong talagang hindi ko makalimutan yung paano mag-upload sa cellphone. Sabi ko, paano kaya to? Sabi ko, parang talagang hindi ko maisip na kung paano ko gagawin kasi nga cellphone na yung gamit ko that time. Sabi ko, ano kaya yung gagawin ko? Ni walang tumulong sa akin. Hindi ko nga maisip hanggang ngayon bakit na-surpass ko ngayon lahat. Sabi ko, nag-download ako ng mga mathematical keyboard just to, pero yung ginawa ko noon, sulat, picture, sulat, and then take down notes. And then hanggang sa nakilala ko nga din yung mga ibang friends namin. Talagang hindi ko rin makalimutan po yung paano i-manage yung time. Hanggang may time na cellphone lang yung ginagamit ko, hanggang 4 a.m. ako nagsasagot. Nakatalok din po ako ng kumot just to finish one module kasi katabi ko nga alaga ko. Triplets kasi yung sinututuran ko the time. So yun, sabi niya, Jeremo, what are you doing? Why you're still, there's light in the cell phone. I said, don't bother me. You just sleep. Don't bother me. So, I'm just doing something. So, yun, talagang kinaya ko. At saka talagang inisip ko noon, kahit gaano kahirap, ano man yun, basta may pangarap ka, at saka may passion, talagang gagawan mo ng paraan. Kasi nga, ang madalas namin sasabihin noon, natiis nga natin ng ilang taon na sa abroad. Ito palapit na yung opportunity natin. Ito nasa last step na tayo or kumbaga nasa yung journey natin nasa middle na tayo para in the future may babalikan tayo sa Pinas. Kaya go for it na, sabi nga namin. Saka yung nabigay din ng inspiration po yung family ko at saka yung mga friends talaga namin na nakilala dun sa advocacy campaign na nakabuo kami ng solid friendship talaga na sige, ito gagawin natin. Saan at pasasaan ba at doon tayo pupunta sa future na talagang may babalikan tayo lifetime na. So yun talagang nagbigay ng inspiration po sa akin. Yun naman talaga. Alam mo, kaya nga tayo, kung dati kayo OFW, tapos
Kaya nga kayo bumalik sa Pilipinas para makasama niyo yung pamilya niyo. And this PIMS program is talagang nakatulong sa katulad nyo na teacher dati, tapos nag-OFW, and then bumalik sa atin dito sa ating bansa sa Pilipinas. Pero gusto ko lang, Miss Jonah, bigyan natin ng overview ang ating manonood. Kasi nakailang banggit na si Miss Cherry, tsaka si Miss Valentina. Ano ba yung ORC ng SPIMS program? Bigyan mo lang kami ng konting background. Yung ORC po, yan po yung tinatawag na online refresher course na kung saan dun sila nagsasagot, yung mga module through online po. Kasi po, di ba, na OFW sila. Di ba, nasa ibang bansa. So, wala silang time para mag face-to-face, ganon. So, syempre, para mapadali po, ginawa po yung ORC para po sa kanila. Yun. Para mas mabilis. Opo, para mabilis po. Yan. Kahit nagtatrabaho sila, pwede lang sagutan, ganun, para... Kahit naglalakad nga. Sasabi nga ni Miss Cherry, kahit na nagbabantay siya sa kanyang mga alaga, kahit saan man, nakakapagsagot talaga dahil sa ORCR, which is part talaga ng SPIMS program. Gusto ko lang malaman, Miss Cherry, saan bansa ka nito nung nagtitake ka ng SPIMS program? Bali, nung nasa Hong Kong na po ako. Hong Kong. Kayo, Ma'am Valentina, saan kayo nito na nagtitake kayo ng SPIMS program? Sa Hong Kong din po, ma'am. Hong Kong din. So, di kayo nagtagpo, Yes, ma'am, ma'am. ni Miss Cherry, or nagtagpo naman kayo sa Hong Kong? Nagtagpo po. Nagtagpo Yes, ma'am. kayo? Yes, Okay. ma'am. Ang ganda naman. At least, no, parang meron kayong mini reunion dun sa Hong Kong. Tapos, Opo. Nung nandun si Sir Serafin pumunta. Di ba, Ma'am Che? In-interview po kami at binigyan ng mga tokens. Oo, tokens from PNU. Wow! December 25. Pasko Yes. pa po. Pasko! Wow naman. At Yes, least, diba, ma'am. nagkita kayo sa Hong Kong. So, Ma'am Jonah, ano na po yung susunod natin na ating katanungan sa ating talakayan? Ang una ko pong tatanungin ngayon ay si Ma'am Valentina naman po. Hello po, ma'am. Yes, ma'am. Sa lahat po ng bagay or mga pangyayari po, ano po yung naging biggest moral lesson niyo po nung nagtitake po kayo ng SPIMS? Yung natutunan ko po na biggest moral lesson na nung nagtitake ako ng ORC is yung magpursigi po. Yun po ang pinakamalaking yung magpursigi ka kahit na anong hirap ang pagdaanan mo, huwag kang tumigil or huwag kang sumuko na lahat ay kakayanin. Sabi nga, iba, na lahat ng problema may solusyon o kung lahat ng mahirap o kakayanin ay para sa bayan, para sa pamilya. Yun po ang moral lesson po na natutunan ko while taking this SPIMS program. Na walang imposible. Lahat ay pwedeng palang mangyari na akala mo na imposible, posible pala siyang mangyari na noon iniisip mo lang siya na pwede palang mangyari kahit na naisip mo na wala ng pag-asa, na inakala natin na walang pag-asa, pero through this program, yun ang nagbigay po sa akin ng pag-asa. Yun po ang biggest lesson po na natutunan ko po. Ayun po, no? Sabi Thank you. talaga na pag may tiyaga, may nilaga, di ba? So, Yes! totoo talaga yun eh. Di Totoo ba? Tignan mo, yan. pag may tiyaga ka, ayun, di ba, nasa DepEd na si ma'am, di ba? Diba from OFW Hong Kong, nasa DepEd na. At Ayan. kasama na ang pamilya. Di ba? Yes, yun Yes, naman ma'am. talaga eh. Ang Gusto talaga importante. natin, kasama natin yung pamilya natin all throughout. Yun naman talaga Yes, ang gusto ma'am. natin. Kayo Sige. naman po, Miss Cherry, ano po yung biggest moral lesson nyo po nung nag-take po kayo ng SPIMS? SPIMS is real. Yun talaga yung unang tumingin sa mind ko. Kasi nga, di ba, parang noon nga, parang nanaginip lang ako na hindi nagising, pero dahil sa SPIMS, ngayon napatunayan ko na talagang it's real, and yung talagang sinasabi ko always sa mga nahuli sa amin na naging friend ko din, always believe in yourself. Kasama ng pagtsatsaga, perseverance, patience is really, yun talaga yung
na-test sa aming batch 18, patience talaga that time. Kasi yun ang madalas namin sasabihin, patience is a virtue. So, kasama ng pagtsatsaga, perseverance, yun, patience talaga, and then yung tiwala sa sarili na kaya ko to kahit anong mangyari, basta sa pamilya mo, basta sa pangarap mo, basta sa passion sa sarili, na kung talagang may passion ka, no matter what, hindi ka titigil. Hindi ka, mabigo ka man, pero babangon at babangon ka. Kasi nga, yun nga, nasa puso mo na eh. Pero kung talagang, follow your dreams, talagang ganun ang ko noon. Sabi ko, kakayanin ko to. Kasi parang that time, may time na give up na ako. Pero kaya sa anak ko, nung iniwan ko siya, 6 months old lang siya. Compare nung that time sa 3 bansa, na single pa lang ako noon. Nung medyo nakapagsalita na siya, talagang tinatanong niya, Mama, ba't mo ako iniwan? So yun talagang nasa isip ko na sa pangarap sa pamilya. Kasi sabi ko, kung hindi ako babalik sa pamilya, talagang OFW ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan, dahil yun lang yung option ko. So yun talaga yung sinasabi ko always, follow your dreams, believe in yourself, and then faith talaga na, Lord, hindi ko kaya to. But then if you are there, I can stand alone and I can do it. So yun talaga po. Yun naman talaga, Miss Sherry eh. Natuwa ako sa sinabi mo na babangon ka. Kasi passion mo eh. As a teacher talaga, pag wala kang passion sa lahat ng ginagawa mo, hindi mo mapapursue yung gusto mo eh. Kaya ang laking impact talaga ng time management, ng passion mo, ng determination mo, sa lahat ng bagay. Kasi kung wala kang tiyaga, wala ka talaga mapupuntahan. Kaya ang laking impact din talaga ng SPIMS program na I know na nakatulong po sa inyo both with Miss Valentina at kay Ma'am Cherry. Kay Ma'am Valentina naman ako. Ma'am, ano naman po sa inyo yung inyong personal philosophy as a teacher while taking the SPIMS or nung pagkatapos po ng SPIMS program? Ano yung para sa inyo personal philosophy nyo? Sa akin po, ma'am, is I believe that learning is a lifelong process na kahit na every day you are learning. So, kailangan mong i-develop or enhance mo yung kailangan pang maidagdag sa kaalaman mo. Kasi magagamit yun ang kailangan na magamit para sa teaching process or wherein we can learn new strategies or new ideas, and there is always a room for improvement. Kasi kung noon, na-stack up yung knowledge mo, but through yung SPEMS program, yung nagkaroon ka ng improvement, then, so, naano ko rin sa sarili ko na I need to be equipped with the capabilities or the skills and the knowledge na very important sa teaching and learning process, lalo na kung nasa field na ako at nagtuturo na ako. So, yun po ang naging philosophy ko as a teacher while taking the ORC program or the SPEMS program. Yes naman. Ikaw naman, Miss Cherry, ano naman po ang inyong personal philosophy as a teacher while taking the SPEMS program? So, I graduated year 2000, so almost 20 years back. So, parang sabi ko, parang matanda na ako sa ORC or what. Kasi, di ba sabi ko nga, pero yung talagang pinanghahawakan ko, kung kaya ng iba, kaya ko rin. Yeah. Yun talagang nasa isip ko the time. So, back in Cyprus, medyo maluwag yung amo ko doon. Sabi ko, katulong man ako dito, but still, ang pinag-aralan ko ay hindi mananakaw. I am still a teacher in profession, pero not in occupation. So, yan ang sinasabi ko lagi. Pag may time ako, nag-i-enroll ako sa mga short courses like computer, Windows, Word, caregiving. So, sabi ko, kung pag-aralan ko yung mga ito, walang mawawala. It's additional knowledge. Kasi nga sabi ko, papunta na tayo sa computer age. So sabi ko, you need to embrace changes and then you need to go with the flow. So sabi ko, why not?
And then, nung nasa Hong Kong ako, nag-enroll ako ng mga iba't ibang short courses. Kahit ano, basta sabi ko mapakinabangan ko. Kasi sabi ko, it doesn't matter kung maubos man yung pera ko. Ang important, sabi ko, I will learn something. So yun, nag-start ako na mag-enroll sa mga short courses. Kasi sabi ko nga, hindi sa edad nakikita yung you need to embrace always changes, and you need to wag natin ibahala na ay matanda na ako, ayoko nang matuto, dahil kung nasa sarili natin yun, it doesn't matter kung ano man yun, pag determinado tayo, talagang for sure makakamit natin kung ano ang nasa puso natin at ang gusto nating makamit. So yun po. Yes naman, tama naman yun, ma'am. Nagustuhan ko yung may passion mo wherein you took or you invest in short courses. Baka naman may alam ka na dyan Chinese word, ma'am, from Hong Kong. Baka si Ma'am Valentina. Baka may pasample ka naman Chinese word dyan. Baka pwede mo i-share. Wow! Ni hao ma. Chausan. Ano, ma'am? Chausan is good morning, ma'am. Di ba? Ano yung ma'am? Chausan. Ni hao. Ano naman yung ni hao, Ma'am Cherry? How are you? How are you? Ang alam ko lang, ni hao ma, yung nangihingi. Ano ba yun? Yung alam ko, at least, di ba? On the run, kahit ibang bansa kayo, natututo rin naman kayo. And I know, both of you really invest in your learnings. Katulad ng sinabi ni Miss Cherry, nag-invest siya sa short courses. Sabi nga ni Ma'am Valentina, meron nga siyang learning is a lifelong process para sa kanya. So, doon nga, Miss Jonah, ano pa ba yung mga nakukuha natin information, di ba? Madami tayong sa kanila. Natututunan. Kaya nga, Miss Jonah. Pero in fairness, feeling ko, ang hirap, sa akin nga lang, ang hirap talaga na malayo ka sa mahal mo sa buhay. Yung pagiging OFW. Kaya nga merong STEAMS program ang PNU. Isa yun sa mga magiging dahilan para bumalik ka sa bansa, plus, meron ka na agad work. Diba? Yun naman ang maganda doon. Sobrang ganda talaga. Kaya nga, laking tulong. Diba, Miss Jonah? Hindi ka na malalayo sa pamilya mo. Kasama mo na sila. Kahit 24/7, di ba? Kaya nga. Katulad nung nasa ibang bansa ka, puro video call lang. Siyempre, ganyan. Mamimiss mo pa rin sila. Yeah, mamimiss mo pa rin sila, Miss Jonah. Kaya nga, Miss Jonah, ano ba yung susunod nating talakayan para sa kanila? Ito po, ang tatanungin ko naman po ay kay Ma'am Cherry. Hello po, ma'am. Yes, ma'am. How did you use your STEAMS refresher courses, and how did you create your identity to your dream career path po? Alright. So, yun nga, when first time namin sa DepEd, talagang parang naging known kami sa district namin. So, ito sila yung mga STEMS applicants. So, hindi sila nag-undergo ng ranking. So, yun parang medyo yung parang pressured ka na, yes, hindi kami nag-undergo ng RQA, but then we deserve this profession. We deserve this position. So, ipinakita ko na talagang kahit OFW ako ng ilang years, medyo na-equip din ako sa computer, medyo may alam din ako kasi first nang nasa DepEd na ako, nag-invest ako sa laptop kahit second hand lang kasi ayokong mapahuli sa trend kasi di ba computerized na nga tayong lahat. So sa PNU, nagamit ko rin yung sa online refresher course na talagang really na-refresh ako kasi nga 20 years back nang nag-aral ako. So ang malaking tulong talaga yung refresher course kasi natutunan mo yung mga strategies doon, yung mga kung ano-anong iba't ibang sa general education, and then sa mathematics, sa bumalik parang na-refresh talaga yung mind ko na naggamit ko rin ng nagtuturo na ako, especially yung sa platform na SLM, yung ganon,
SLMS, ganon. Yung mga pag-input ng mga output, pag-upload ng mga pictures, kung ano-ano. Last year, nung kumuha ko online yung sa MAT namin, sa Masteral, na-refresh din ako na, sabi ko, nadaanan ko na to sa PNU. So talagang nare-recall, nare-reminisce lahat yung mga pinagdaanan ko, which is na-connect siya sa when I am here today, kung ano ngayon, talagang interconnected siya. So talagang na-continuous yung mga learning ko, kung paano mag-upload sa mga Google Forms, sa mga Drive. So sabi ko, nadaanan ko na to, konting study na lang. So, ganun po, talagang big help po yung online refresher course ng PNU dahil sineryoso namin talagang from heart yung pag-answer namin ng mga modules. Hindi lang na budget na, ay, ito lang, charing-charing lang. Pero that time talagang isinapuso po namin. Hindi kami na talagang pinursige namin, hindi na basta-basta lang. So, yun po. Yes naman, ma'am. Kaya, mas maganda talaga yung mga bagay sineseryoso Kasi kung saan-saan ba, papupunta ka sa successful na pa. Diba? So, kay Ma'am Valentina naman, ma'am. Go, Miss Jonah. Okay, Ma'am Valentina po, ano naman po paano nyo po nagamit yung Spins Refresher course? Hello po, ma'am? Ayun. So, nagamit siguro ni Ma'am Valentina yung Spins Refresher course. Kasi kanina, nagkaroon na tayo ng class interview So, basahin ko na lang din yung answers niya to our last interview. So, syempre, nagamit niya ang Spins Refresher courses dahil sa kanyang passion sa pagiging teacher. Yun nga, di ba, sabi niya, nagkaroon lang siya, hindi naging madali yung journey niya. Una pa lang, nagtatrabaho siya sa gabi, nagtatrabaho siya as OFW, tapos sa gabi, ilan lang yung free time niya. Siguro with Miss Cherry, ilan lang din yung free time mo, Ma'am Cherry, sa gabi kapag nag-answer ka ng ORCR? Wala po. Pag lang, matutulog na. Yan lang po. Wala talaga yung free time. Pero pag kunyari, Sabado, Linggo, di ba may mga free day kayo, ganyan, sa Hong Kong. Nagkasagot ka pa din, ma'am. Kasi po may alaga po kami, yung sabay kami sa isang double deck yung bed namin. So may katabi akong 10 years old. So pag anong ginagawa ko, nakikisilip, Cherry mo, what are you doing? Why there's light in your... I said, never mind, you go sleep. You lie down at the side and then don't mind me, you sleep. So ganun po, talagang mahirap. Kasi yung cellphone na yung ginagamit kong ilaw sa pagsagot ng modules, pero kinaya naman. Yun nga po sabi kanina ni Ma'am Valentina, hindi daw naging madali yung pagsagot nila or pagpasa ng mga ORCR kasi yung mga gadgets, sobrang high-tech na ngayon. So, hindi naman lahat talaga na OFW katulad mo, ma'am, na magaling sa gadgets, di ba? So, talagang naging balakid ba, ma'am, ang mga gadgets? Or naging mas madali for you? Ano ba mas gusto mo, ma'am? For me, ginawan ko talaga ng paraan. Sa totoo lang, nangutang ako para maka-avail ng bagong cellphone. As I remembered, J1 2016 yung model na that time. Walang ibang naka-download kundi ang PNU refresher course na platform lang, ang LMS lang. Yun lang po talaga. Talagang ininaan ko siya para lang sa online refreshers course ko. So, ganun ang ginawa ko. Nangutang talaga ako that time. Iba talaga, pag may paraan ka talaga, alam mo yun. Sabi nga, di ba sa kasabihan, kapag ayaw mo, ang dami mong dahilan. Pero Jonah, pag may paraan, syempre, kung gusto mo, laging may paraan. Diba? Kaya nga naman kailangan si Ma'am Cherry talaga, mag-invest ka Kasi pag hindi ka mag-invest, wala, dyan ka lang. Pero syempre si Ma'am Cherry, tsaka si Ma'am Valentina, alam ko gusto nila na meron silang patutunguhan At alam ko, gustong-gusto niya din umuwi, ma'am no? Kasabay ni Ma'am Valentina, gusto niya din umuwi kasama ang kanyang loved ones. Kayo din, ma'am. Sabi nga rin ni Ma'am Valentina kanina, kahit 1 year daw niya natapos yung kanyang ORC.
Tapos, maghihintay ng resulta, mag-check na naman ng document. Dahil ang ginagawa niya daw, ma'am, picture, send. Picture, send. Eh, dapat daw po pala naka-word file. Kayo rin ba? Ganun ba, Ma'am Cherry? Yes po, minsan nire-reject po yung namin, yung output. Kasi sabi, cannot be read, cannot be identified, cannot be read mathematical symbols. Sabi ko, paano kaya? Parang tama naman yung sagot ko. Yun pala, yung mga mathematical symbols, mali nga. So, ang ginagawa ko, sinusulat ulit, and then, sinusulat ulit, upload ulit, tapos sabihin, ma'am, okay na po ba to? Kahit pa ilang ulit pa yun, pero nagtyaga kaming ipapasa ulit para ma-check ulit, and then ibabalik nila module passed or output mark passed. Kasi may grade talaga, you need to get 8 out of 10 sa mga output namin. Tapos mathematics. Ang hirap. Pero kasi sa akin, hindi ko gusto talaga yung math eh. Charis. Pero, syempre, may iba-iba tayong mga gusto na subject. Tsaka sabi nga ni Ma'am Cherry kanina, kung may patient ka, tsaka yung faith mo sa sarili mo, and then passion mo, matatapos mo yan eh. Sabi nga ni Ma'am Valentina kanina, kahit 1 year yung inantay nila, 1 year, after 1 year pa nun, nabigyan sila ng endorsement letter, then bibigyan ka din ng school selection. Pag uwi mo, Miss Jonah, anong mangyayari pag uwi mo at meron ka ng school selection? Pag uwi mo, may trabaho ka na. Diba? Yun naman ang maganda doon. Sobrang diba, ganda. Miss Valentina? Kaya nga, Miss Valentina, kanina, kasi na-share namin yung sagot mo kanina. Tama ba, ma'am, na nahirapan ka din magpasa or tapusin yung ORCR mo, ma'am? Hello, ma'am. Sorry po kasi nag-burn out dito, kaya naputol po ako. Okay lang, Yes, ma'am. Nahirapan din po ako na magpasa ng mga sagot ko sa modules kasi kailangan kong may access yung LMS ng PNU. Tapos minsan, nagloloko pa yung cellphone ko. Ganun. Pero, okay naman at yung natutunan ko din paano mag-download, paano mag-upload ng mga links na mo yung module, then i-save mo yung sagot mo, saka mo i-send ulit through file doon din sa link ng LMS. Tapos doon mo rin may ma-update kung na-finish na ba siya kasi may check doon na nakalagay kung approve na siya or finish na yung module na yun. So, nakayanan naman po kahit na mahirap, natutunan ko din po until na matapos ko po yung ORC ko. Yung masarap yung feeling na nung after ng haba ng pinagdaanan mo na hirap, na yung nandun yung pagod, puyat, na ginugol mo doon sa na yun. Sabi nga na yung pagod mo na puyat na kahit na sa gabi na lang yung time mo, yung natutulog ako noon mga hanggang 1 o'clock na, 2 o'clock, tapos gising ka ulit ng maaga kasi may trabaho ka. Pero yung kinaya ko po yung ganun na time na i-google ko para lang yung matapos ko yung aking online refresher course, na dahil yun ang goal ko na pag nakatapos ako, alam ko na yung chance na pag mayroon akong babalikan na trabaho pagbalik ko ng Pilipinas, na hindi na ako kailangang umalis pa ng bansa para magtrabaho. Nandun na ako, mayroon akong trabaho na permanente, then kasama ko pa yung family ko. Yun po ang naging journey. Ayun po, no? Thank you po, Miss Valentina po, no, sa pag-share. And, grabe, no? So, sobrang tagal ng process. Worth it naman po, di ba? Sobrang worth it. Kailangan lang talaga ng tiyaga, ng pasensya. O, pasensya, di ba? Pasensya. Tagal nga, Ganon. Kaya nga, kasi matagal yung proseso talaga nung sa spin. Pero, saan ba't mapupunta din sa successful career path, di ba? Yes. So, Miss Jonah, Punta naman tayo sa ating last question na po. Para po kay Ma'am Cherry and Ma'am Valentina, ano naman po yung piece of advice po dun sa mga magti-take po ng online refresher course at sa mga future takers po? Okay.
piece of advice po, follow your dreams, believe in yourself, and then kung ano talaga yung passion nyo, yun ang gagawin nyo. Kasi halimbawa, hindi yun naman passion yung pagtuturo. Kung hindi yung passion yung pagtuturo, huwag na kayo yung mag-apply sa STEM kasi masasayang na yung oras nyo, yung pagod nyo, yung pera nyo. Pero kung passion nyo talaga, then follow your hearts and then believe in yourself. Samahan ng faith sa God. And then, hanapin mo yung mga bagay, yung tao na magiging inspirasyon. Yung kumbaga, maghanap ka ng inspirasyon mo sa sarili para tuloy-tuloy lang yung pangarap mo, isama mo yung inspirasyon mo, talagang magiging smooth po yung magiging resulta kasi ando na lahat package deal na. So, yun po dapat. Pero kung hindi mo passion yung pagtuturo, wag na. Kasi masasayang lang. Sa ORC pa lang, kung talagang wala kang tiyaga, di ma-stop lang. Ibigay mo na lang sa iba. Wag ka nang mag-try na try ko lang baka ganito. Ibigay mo na lang sa iba na may passion para magkaroon sila ng opportunity na pagbalik sa Pilipinas, magiging happy din dahil may babalikan lifetime pa. So, yun po. Yes, thank you so much, Ma'am Valentina. Ma'am Cherry, sorry. Kayo po, Ma'am Valentina, ano naman po ang inyong piece of advice? Sa akin naman po is yung patuloy kang mangarap. Kasi kung mangangarap ka at maniniwala ka na maabot mo yung pangarap mo, then God will find ways para matupad yung pangarap mo na yon. Huwag mong isipin na kahit nasa malayo ka, na hanggang doon lang ang kaya mong gawin. So, marami pa ang pwedeng mangyari at marami ka pa ang maaaring gawin sa buhay mo. Basta laban lang, huwag kang susuko kahit anong hamon ng buhay. And kahit ano yung challenge na dumating, harapin at magkaroon ng mahabang pasensya. Kasi yun din ang naging natutunan ko nung nasa ibang bansa ako, na sa tagal na nandun na nagtrabaho, natuto akong magpursige at magkaroon ng mahabang pasensya na kahit na gaano man katagal, alam ko na darating yung oras na yung matutupad din yung pangarap ko, na hindi lang ako hanggang dito na mag-stay. Time will come, yung uuwi din ako ng bansa ng Pilipinas, na yung kasama ko na yung family ko, na kahit na uuwi ako, at least meron akong babalikan na trabaho na alam ko na permanente na yon at hindi ko na kailangan pang umalis ng bansa. At the same time, yung trust in God, i-trust mo lahat kung ano man yung mga pangarap mo sa buhay, dahil pag kasama mo ang Panginoon, walang imposible. Lahat ay pwedeng mangyari. Yun lang po. Ayun naman. Thank you so much, Miss Valentina. Totoo naman pagkasama mo talaga ang Panginoon o yung paniniwala mo, matatapos mo rin lahat-lahat. Ayan, medyo na almost 1 hour na po tayo, and gusto ko lang muna ulit magpasalamat kay Miss Cherry. Ma'am Cherry, thank you so much. Ma'am Valentina, sa inyong oras, at welcome po. Alam po namin Kaya din po, ma'am. Alam po namin na marami pong natutunan ang ating mga televiewers ngayong umaga patungkol po sa inyong SPIMS program. Gusto ko lang po basahin tong ibang comments dun sa ating Facebook page live. Ma'am Jonah, baka may nakikita ka dyan mga comments. Ako muna, may naglagay dito, sabi ni Miss Merlin Taloma, true po, kung kaya ng iba, kaya din natin magturo ng 20 years and above na hindi nakapagturo. Yun nga naman, sabi nga naman ni Ma'am Cherry at Ma'am Valentina, walang age limit sa gusto nyong passion na pagtuturo. Walang kung ano mang magiging hadlang sa kung ano ang gusto mo. Pag gusto mo, at kung may passion ka, may determination ka bilang guro, bilang teacher, talagang matatapos mo ito. Tama ba, Miss Jonah? Ayan, Miss Jonah. Baka meron ka pa nakikita dyan ng mga comments and mga messages ng ating televiewers ngayong Facebook Live.
Ito, Miss Jonah, basahin ko lang. From Marvin Vargas, mabuhay. Spims, may tanong, kailan daw po ulit ang start ng online refresher courses? Thank you so much. Miss Jonah, baka may schedule na. Hello po, antay-antay lang po tayo ng aking email about po sa pag-start po ulit ng ORC. Ayun, may nag-hello dito. Batch 49 po from Cebu. Tignan nyo, hanggang Cebu, abot talaga ang SPIMS program. At sabi naman ni Ma'am Wendy Jane Choco, good morning po. Still waiting for school selection, di ba? Iba talaga kapag andun ka na papalapit ka na. Basta be patient, ma'am. At alam mo din, kapag nagkaroon ka na ng school selection, pag uwi mo, Miss Jonah, anong meron sa'yo? Meron ka na trabaho, and that is permanent. Wow! Help of DOLE and OWA. Yan naman po. So, again, gusto ko lang po ulit magpasalamat. Baka meron pa po kayong gustong batiin, Miss Cherry at Miss Valentina. Bago po tayo mag-end sa ating PNU Talks Live, baka may gusto pa po kayong i-advise or mga sasabihin. Go, Miss Valentina. Ako po, ma'am, is gusto ko lang po magpasalamat po sa PNU at saka sa SPEMS program. At saka dagdag ko lang po doon sa piece of advice sa mga ORC takers na huwag po kayong mawala ng pag-asa at magkaroon pa din po ng mahabang pasensya. Kasi yun po din naranasan po namin na kahit paano man po katagal, darating po na mabibigyan po kayo ng item or makakauwi din po kayo ng Pilipinas at magkakaroon po ng trabaho. Yun po ang assurance ng SPEMS. Yun naman, talaga naman. Talagang meron tayong saksing buhay, sabi nga, no? Ating mga success stories ng ating SPIMS program. Kayo, Miss Cherry, baka meron pa kayong piece of advice, dagdag, or may sasabihin pa po, or kanais pasalamatan sa ating... Hello po. Unang-una, pasalamat kami kay Sir Jeff, kay Sir Serafin, kay Sir Will Martin, kay Ma'am Weng, kasi nung time na yun, siya na yung nag-cater ng mga problems namin. Sa lahat, behind yung mga agencies na DOLE, OWA, PNU, DepEd, lahat po, kung hindi dahil sa inyo, wala kami kung saan kami ngayon. Siguro kung hindi dahil sa program na ito, nasa ibang bansa pa ako. Kaya talagang I treasured at saka forever grateful po talaga ako sa SPEMS. At habang nabubuhay ako, hindi ko makalimutan ng SPEMS. Hanggang nabubuhay ako, pasasalamatan ko kayo. At sa mga taong patuloy na nagtatrabaho, alam ko kasi iba volunteer lang. So yon sila Sir Jeff, noon, si Sir Serafin, Sir Well, na hindi sila napagod sa pagsagot sa mga queries namin, sa mga updates. Sir, ano na po yun? Ano na, sir? Sir, saan ka pumunta? Ganito. So, talagang laking pasalamat namin sa mga taong ginamit ng Panginoon para mauwi kami, makapiling yung pamilya na halos 1/3 of our life na spend namin sa abroad. At sa SPEMS, na-enjoy na namin ngayon kahit sabihin ng iba na toxic yung sa DepEd, pero pag may passion ka, if you love your work, talagang you will enjoy it, di ba? Kasi kahit gaano man kahirap yung trabaho, nasa sayo kung paano mo ito gagaanin. Nasa sayo kung paano mo i-enjoy ang lahat. Yung stress, andyan lang yan eh. It's a spice in our life. Talagang mga problema na yan, andyan lang yan. Kaya sa mga SPEMS na hindi pa na-in, talagang magpursige lang kayo. Huwag mainip, magtiyaga, patience is really a virtue. Samahan ng panalangin, talagang pasasaan at in the future talagang makakamit nyo, makakasama nyo rin yung family yung kagaya namin. So thank you so much. At sa inyo po, Ma'am Jonah, na nag-reach out. Last minute ko nakita yung messages ninyo. Sinagot ko kaagad kahit nasa travel ako. Talagang
talagang way siguro ni Lord na makita ko yun kasi may message request ako na matagal na hindi ko nasagot. That time, nakita ko yung time, 6 p.m. Sabi ko, it's God's will talaga na makita ko siya kasi kung hindi ko nakita, I am not here today. Thank you so much po. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you again, Miss Valentina and Miss Sherry sa time. And also, Miss Jonah, thank you so much. At nakasama kita sa umagang ito. Yahoo! Ayun din po. Thank you po, Miss Steph. At syempre, thank you rin po sa ating mga bisita na sina Ma'am Valentina at Ma'am Sherry sa pag-share ng inyong experience sa Pinas. Ikaw ang Ma'am at Sir program. At syempre, maraming salamat din po sa lahat ng ating sumabaybay sa ating PNU Talks Live, di ba? Ang dami nating natutunan. Yes naman, Miss Jonah. At dahil dyan, muli dito na po nagtatapos ang ating episode 1. Kumusta ka na, Castings? Ngunit huwag kayong mag-alala, babalik kami sa mga susunod na araw. At alamin natin kung anong-ano pang mga grupo ang makakasama natin sa ating PNU Talks Live. Hanggang sa muli, ako po si Miss Steph. At ako po si Miss Jonah at sa loob ng isang oras, sana marami po kayong natuklasan at natutunan sa ating programa na Kamusta Ka Na Teacher Series. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating programa ngayon. Please also like our FB page at Philippine Normal University. Ito ang PNU Talks Live, Kamusta Ka Na Teacher Series. Dahil kay Inang Pumantasan, ang pagkatuto ay walang hangganan. Thank you so much. Bye!